salamat ha. Alam kong ginawa mo lahat para makalabas ako uli. Alam kong hindi madali yun. Hindi ako nakinig sa'yo. Nawala ako sa focus. I was so confident na hindi ako maiisahan ni Scarlett. Pero natuto na ako. Sana hindi pa huli ang lahat. Scarlett, nakapagpiyansa na ako eh. Ikaw, bakit ka nandito? Ikaw na ba ang papalit sa lugar ko? Hindi ko alam kung sino demonyo yung niluhuran mo. Pero hindi ako papayag na umuwi kang isang buo. Hindi kayo ka! Baka walang hiyama! Hindi ako kriminal! Hindi rin ako murder! Ito ang sinabi ni Ma'am Scarlett. Nakalaya ka na. Walang hiya ka! Aray! Walang hiya ka! Pinatay mo ang ate ko! Wala siyang ginawang masama sa'yo, pero pinatay mo pa rin siyang hayop ka! Hanggat hawak natin ang star witness na si Onay, wala siyang kawala. Tingnan natin ngayon kung saan siya kukuha ng magic trick para matakasan ang kaso niya. Anong ginagawa mo dito? Di ba nag-walkout ka na? Pinabayaan mo na nga ako eh. Na-realize ko lang na marami akong pagkukulang sa fiancé ko. Kaya simula ngayon, ito na ako para sa'yo. May kailangan ka, sabihin mo lang sa akin, maasahan mo ako. Ang late ng chance para ma-acquit ka. Umalis na tayo habang may panahon pa. Benedict, naniniwala ako na lalabas din ang katotohanan. Kailan pa? Pag nakakulong ka na, let's start over sa ibang bansa. Kalimutan mo lahat ng mga masamang nangyari sa'yo. Kalimutan mo na lahat. Pati si Catherine. Wala na siya sa'yo. Sana isipin mo naman yung sarili mo. Mami. Dito daw po si Tito Jonas kanina. Okay na po ba kayo? Oo, anak. Ang Tito Jonas mo lang naman ang mahirap ispelengin eh. Hindi natin maintindihan kung sino mas importante sa kanya. Tayo ba? O iba? Anak, alam mo na merong history si Isabel at saka si Jonas, di ba? Alam mo, aaminin ko sa'yo, minsan nagdududa pa din ako. Pero ayoko na kasing isipin yun dahil pamilya na tayo, di ba? Pero kailangan mag-ingat pa rin tayo. Lalo ka na. Kaya anak, kung merong sasabihin, tatanungin, o kahit ano sa'yo si Tito Jonas mo tungkol kay Isabel, sabihin mo agad sa akin, ha? Ikaw, ano bang nararamdaman mo ngayon kay Isabel? Baka naman hinahanap-hanap mo pa rin yung mamamatay taong yun. Hindi na po, Mami. After what she did to you, akala ko nga pong papahama kayo eh. Huwag niyo po akong iiwan, Mami, ha? Nakipagkita ako sa'yo kasi kailangan kitang makausap. Akala niyo ho ba hindi ko kayo namumukaan? Sino nag-utos sa'yo na sampahan ng kaso si Isabel? Kailangan mo sa akin sabihin yung totoo bago pa mahuli ang lahat. Anong sinasabi mo mahuli ang lahat? Pulis ka ba? At ang dami mong tanong? May kailangan lang akong malaman na importante sa kapatid mo. Hindi pa magaling ang ate ko. At saka yung nanay namin nasa ospital pa. Kaya kung sa tingin mo, yung problema mo mas importante sa pamilya ko, makakaalis ka na. Hindi mo ako tutulungan? Ipapakulong mo ko para sa isang bagay na wala naman ako kinalaman? Alam ko natatakot ka kay Scarlett. Dahil kahit pinapatay ka na niya, sa kanya ka pa rin kumakampi. Akala mo ba ligtas ka na? Hindi! Pero mas matakot ka sa akin dahil mas masama akong kalaban! Ano ginagawa niyo sa ate ko? Nurse! Guard! Tulong! May nagugulo rito! Kapag may nangyari ulit na masama sa ate ko, isa kayo sa mga sisisihin ko. Lalo na kayo. Kasama mo sa ospital ang babaeng pumatay sa ate ko. Kaya alam ko na ho ang sasabihin ninyo. Okay, sandali lang. Alam ko, pero hindi mo naiintindihan eh. Walang kasalanan si Isabel. Hindi porket hawak niya yung baril,
Eh, siya yung pumatay sa kapatid mo. Naririnig niyo ho ba yung sinasabi niyo? So ano sa tingin mo? Pinatay ng ate ko ang sarili niya? Mawalang galang na ho. Wala kayo doon. Hindi kayong namatayan kaya hindi niyo alam kung gaano kasakit. O, Nay, namatayan na rin ako. Kaya alam ko kung gaano kasakit. At kapag nakulong si Isabel, parang namatayan na naman ako ulit. Kaya nandito ako sa harap mo ngayon, nagmamakaawa. At nagbabakasakali ako. Na sana pakinggan mo ako kahit ilang beses mo pa ako itaboy. Dahil gagawin ko ang lahat para sa isang taong mahal ko. Alam kong masakit. Kaya handa akong tumulong. O, Nay, please. Huwag mong ipakulong si Isabel. Kasi pag nangyari yun, pareho tayong talo. Maniwala man ho kayo sa hindi. Ramdam ko ho kayo. Pero hustisya na lang ang meron kami. Kaya hindi ko na ho yung pagdadamot sa ate ko. Jonas, bakit ka nag-text? Alam mo naman na hindi pa kayo okay ni Benedict. Tapos dinadagdagan mo pa. Eh, bakit ka lumabas? Pwede mo naman akong tanggihan eh. Ano ba kasi sasabihin mo? Nakausap ko si Onay. At kinukumbinsi ko pa rin siya na inosente ka. Pero hindi naman siya naniniwala sa akin. Kung nakita mo lang kanina kung paano niya ako kausapin, puno ng galit yung mga salita niya. Hindi niya talaga i-address yung kaso. Jonas, makukulong ako. Huwag mo sabihin niya, Isabel. At huwag kang mag-alala. Dahil hindi pa rin naman ako tumitigil dun sa pagpapanggap ko kay Scarlett eh. Para malaman ko yung mga sikreto niya. Salamat. Jonas, pwede ba kitang pagkatiwalaan? Oo naman. Bakit? Kasi si Benedict, ang naiisip niya na paraan para hindi ko harapin yung parusa sa akin ay yung magpakalayo kami. Tatakas kami. Di ba mas delikado yun? Tsaka lalong hindi matatahimik yung isip mo. Pinag-iisipan ko nga siya kanina eh. Parang matatahimik naman din talaga kami. New place, new name. So, ganun na lang yan. Kakalimutan mo na lang lahat ng importanteng tao sa buhay mo. Ako, si Catherine, at Isabel, kapag tinuloy mo yung balak mo, hindi ka na makakabalik ng Pilipinas. Hindi naman talaga ako yung nanay ni Catherine eh. Saka naisip ko na baka nakakagulo lang ako sa buhay niya. Isabel, mahal ka ni Catherine. At sigurado akong malulungkot yun kapag nalaman niyang aalis ka. Noon siguro yun. Pero ngayon iba na yan nararamdaman niya sa akin. Gagawa ako ng parang para magkausap kayong dalawa. Alam kong malulungkot yun kapag nalaman niyang mawawala ka. Thank you po sa pagsundo sa akin, Tito Jonas, ha? Sabi ko naman sa'yo eh, bawi ako, di ba? Sana po laging ganito, no? Kasi nawawala na rin po yung takot ko, eh. Takot saan? Mag-isa po ako. Wala na po kasi si Lola at si Nanay, di ba? Tapos kayo pa po, parang sunod-sunod na po kasi, eh. Hindi ko po kaya mag-isa. Tsaka ayoko rin po mag-isa, eh.
Kaya nga po thankful po ako na nandito na po kayo ulit. Sana po maging okay na po talaga kayo ni Mami, no? Don't worry. Babawi naman talaga ako kay Scarlett eh. Kasi kung gusto mo, bumili tayo ng bulaklak para sa kanya. Tara. Sige po. Ate, pakitagdagan na lang ng ribbons, ha? Pabalikan ko to. Catherine, mag-CR muna ako, ha? Dito ka lang. Bagay sa'yo yan. White rose, nag-symbolize siya ng purity at innocence. Nanay? Catherine. Sorry sa nagawa ko. Nung huli tayong nakita, nagwala ako. Gulong-gulo lang talaga ako noon. Sorry talaga. Alam mo ba, ang dami-dami kong problema ngayon. Anak, alam mo naman na hindi masamang tao si Nanay, hindi ba? Sorry talaga. Wala naman po kayong kasalanan sa akin eh. Kay Mami, Lola, at kay Ate Pining po kayo mag-sorry. Pero wala akong kasalanan. Bakit pa nga po kayo nagsasorry sa akin? Wala ka naman pong kasalanan sa akin eh. Eh di kung wala ka pong kasalanan sa kanila, eh di hindi po kayo mahirapan mag-sorry. Kasi ikaw yung pinaka-importanteng tao sa buhay ko, anak. Magalit man sa akin lahat, wag lang ikaw. Ikaw lang ang gusto kong kakampi ko. Anak, ayokong magsinungaling sa'yo. Pero kung may galit ka sa akin, sabihin mo lang kung anong gusto mong gawin ko. Ano bang gusto mo para gumaan yung loob mo. Ayoko kasi nakikimkim ka ng galit sa akin. Mas gugustuhin mo bang makulong na lang ako? O kaya mawala na lang ako para hindi na kita guguluhin? Tapos, isipin mo na lang napatay na ako. Mas gugustuhin mo ba yun? Hindi naman bago sa inyong iwanan ako eh. Catherine! Isabel, ako nang bahala doon. Uwi ka na. Catherine! Catherine, sandali lang! Sinadya niyo pa yung pagkikita namin ni Nanay, no? Wala akong alam. I don't believe you. Why would you do this? Catherine, nagkataon na yung mga nangyari. Tito Jonas, kahit ano pong gawin niyo, hindi ko pa rin mapatawad sa Nanay sa mga nagawa niya. Ano? Pinuntahan ka ni Jonas? O sige, Onay. Magpakatatag ka, ha? Tsaka paniwalaan mo lang kung ano yung nakita mo. Mag-iingat ka. Salamat ulit, ha? Ano sabi? Eh di kinukumbinsi ni Jonas si Onay na iurong yung kaso laban kay Isabel. Tapos? Ang masasabi ko lang, hindi talaga pwede maging politiko si Jonas. Dahil wala siyang makukuhang boto. Ay, speaking of the politician. Catherine, umiiyak ka ba? Jonas, anong ginawa mo sa anak ko? Bakit siya umiiyak? Ano to, huhulaan ko? Anong nangyari? Catherine, sabihin mo sa akin anong nangyari. Bakit ka umiiyak? Jonas, ano ba? Saan ba kayo galing? Sa flower shop. Nandun po si Nanay. Nakita po kami.
Aksidente yung nangyari. Pinagkita mo si Isabel at si Catherine? Ano ba ginagawa mo? Alam mo namang ayoko madikit ang anak ko doon sa babaeng yun, di ba? Pero ginawa mo pa rin. Aksidente nga yung nangyari. Aksidente talaga? Niloloko mo ako? Ang laki-laki ng Pilipinas, aksidente? Tapos timing pa nakasama mo si Catherine? Malay ko ba? Eh paano kung siya yung sumusunod talaga sa amin? Sige. Gumawa ka pa ng kwento, magsinungaling ka pa. Scarlett, hindi ako gumagawa ng kwento. Alam mo ba kung ba't ako nasa flower shop? Kasi ibibili kita ng bulaklak. Gusto ko makabawi sa'yo. Tapos, sinundo ko na rin si Catherine. Dahil gusto ko makabawi sa pamangkin ko. Hindi lang ikaw yung na-bad trip. Dahil sinira ni Isabel yung mga plano ko. Insan, sa tingin ko naman nagsasabi ng totoo si Jonas. Pwede tumahimik ka. Hindi ka abogado. Hindi ka nakapasa sa bar, di ba? Kakausap. Alam mo, Jonas, hindi ko alam kung ano paniniwalaan ko. Mahal kita pero lagi mo ako binibigyan ng rason para pagdudahan ka. Para hindi kita pagkatiwalaan. Kaya nga hindi ako nagsasabi sa'yo ng problema eh. Dahil alam ko, kay Isabel ka pa rin nakapanig. Scarlett, mapagkakatiwalaan mo ko. Ano pa bang pwede kong gawin para lang mapatunayan sa'yo na wala akong pakialam kay Isabel? Nakakampi niyo ako. Sabihin mo sa akin, kahit anong gagawin ko. Mag-testify ka laban kay Isabel. Guess what? In a few days, makukuha na natin yung new passports. Pwede na tayong mag-travel sa Cebu. Tapos saka na tayo lumipat ng Hong Kong, Taiwan. Ano ba gusto mo? Hindi ako aalis. Haharapin ko yung kaso. What? Sandali, hindi mo ba narinig yung pinag-usapan natin with Attorney Dizon? Yung probability mo of winning the case. Narinig ko. Oh, yun naman pala eh. Alam mo, mahilig akong sumuga. But I won't gamble on this. Dahil napakalaki ng chance na matalo tayo, kaya aalis tayo. Nagtanong ka pa kung ikaw rin pala yung masusunod. Alam mo, Benedict, kahit kaladkarin mo pa ako, babalik pa rin ako dito. Bakit na naman? Bakit ba? Ano ang problema? Wait, let me guess. It's the same freaking reason. Si Catherine, lagi naman siya eh. Oh, siya naman talaga. Alam mo, ayoko siyang iwan tulad ng ginawa ko sa kanya dati. Ayoko nang sirain pang relasyon namin. Oo, hindi kami okay ngayon. Pero nakita ko yung mga mata niya kanina. Ayaw niya akong paalisin. Alam ko maayos pa namin yung relasyon namin. Kahit makulong ako, hinding-hindi ko iiwan ang anak ko. You're stupid. Selfish and insensitive. Nangyari ito dahil sa ugali mo yan. At ako, pinagawa ko lahat pero pinabaliwala mo lang. Sana lang handa ka sa mga consequences ng actions mo. Ano? Ayaw mo tumistigo laban kay Isabel? Sinasabi ko na nga ba eh. Tama yung hinala ko. All along, si Isabel talaga yung kinakampihan mo. Pinaiikot mo lang kaming lahat dito sa bahay. At sigurado ako yung pagkikita ni Isabel at ni Catherine, sinadya mo yun. Ha? Taksil ka kasi, taksil ka! Pwede ba tama na? Hindi ako taksil. Bakit ayaw mo tumistigo? Dahil kinausap nila ako.
na mag-testify sa side nila. Sinasabi ko na nga ba eh. Sabi mo, pumayag ka? Taksil ka talaga eh. Lumayas ka na. Lumayas ka na dito. Scarlett! Lumayas ka na. Umuo ako. Pero hindi ibig sabihin nun, tutulungan ko si Isabel. Gusto ko lang mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ni Pining at ni Tita Matilda. Papaaminin ko sila. Tapos, ilalaglag ko naman sila. Totoo ba yung sinasabi mo, Jonas? Salamat, ha. Alam ko ngayon na nagdiriwang si Mama ngayon sa langit. Sobrang saya niya. Kasama niya ngayon si Javier. Salamat at bumalik ka na sa pamilya natin. Anong akala sa akin ng Jonas na yan? Uto-uto ako? Grade 2 lang ang maniniwala sa kasinungalingan niya, no? True. At kung pagsisinungaling lang ba yung pag-uusapan, eh, may doctorate degree ka dyan. At sigurado ako, natetestigo siya para tulungan yung babaeng yun. So, ano na naman yung plano mo? Pipigilan mo siyang tumistigo? Hindi. Bahala siya. Gawin niya kung anong gusto niyang gawin. Pero sisiguraduhin ko sa kanya na sasabihin niya kung anong gusto kong sabihin niya. Ang taong ginikipit, sinisindak at iniipit. Lahat ng iutos mo, gagawin. Well-rested naman ang riding in tandem ko. Kaya pa nilang manakot. Walang paliwanag ang mga nagawa niya. Walang excuse. Maamo lang ang mukha niya, pero napakalaki ng sungay niya. Gusto mo bang makita? Oh. Maganda ka. May gagawin tayo. Scarlett, gagawin ko na yung gusto mo. Tetestigo ako laban kay Isabel. So we can assume na kilala mo si Miss Isabel Salvacion. Kilala mo ba kung sino ang mga kaaway niya? Alam mo ba ang mga taong may galit siya?